Ang pagkanta ay isa sa mga pinakapopular na talento sa mundo ng musika at kulturang popular sa buong mundo. Ito ay hindi lamang naghahatid ng kaligayahan sa mga nakikinig, kundi ito rin ay isang paraan upang ipahayag ang damdamin ng isang tao. At sa bawat henerasyon, mayroon mga binibigyan ng biyaya ng magandang boses, na talagang magaling sa pag-awit, na nagbigay ng napakaraming magagandang kanta. At naging sandalan at inspirasyon ng ibang tao, upang maging matatag, at matapang na harapin ang bukas. O Holy Night. Ang kantang, O Holy Night, ay binuo ng dalawang magkaibigang Pranses, na sina Placide Cappeau, kung saan, siya ang nagsulat ng mga liriko, at Adolphe Adam, kung saan, siya naman ang naglapat ng musika. Noong 1847, sinulat ni Placide Cappeau ang mga salita ng kanta, habang siya ay naglalakad papunta sa bayan ng Rocamore, France. Isang ministro ng simbahan, na si Adolphe Adam naman ang naglapat ng musika para sa kanta. Ang kantang O Holy Night, ay orihinal na isinulat sa wikang Pranses, na may pamagat na, Minuet Chrétiens, na sinasabing nagbigay inspirasyon para sa mga tao, upang magkaisa at mag-celebrate ng Pasko. Mula noong nilunsad ang kanta, ito ay naging isang paboritong awitin, tuwing sasapit ang Kapaskuhan sa buong mundo. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ang kantang, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ay nabuo ni Johnny Marks. Si Johnny Marks, ay isang Amerikanong kompositor, ng mga awitin para sa mga Pasko. Ang kantang ito ay base sa isang kwento ni Robert L. May, na isinulat para sa kumpanya ng Montgomery Ward, bilang regalo para sa kanilang mga kliyente noong 1939. Kinuwento ni Robert L. May, ang kwento ng isang tupa na may pulang ilaw sa ilong, na pinagtatawanan at inaalipusta ng ibang mga reindeer. Ngunit, dahil sa kanyang kapansanan na ito, si Rudolph ang naging sagot sa problema ni Santa Claus, nang ang mapanglaw na pagdalaw ni Santa ay nagdulot ng mababang moral ng mga reindeer. Sinimula ni Johnny Marks, na pinsan ni Robert L. May, ang pagsulat ng mga salita at musika ng kanta. Inilunsad ang kantang, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, noong 1949, at mula nga noon ay naging isang malaking tagumpay, at isa na sa mga pinakatanyag na pamaskong kanta. Silent Night. Ang kantang, Silent Night, ay nabuo noong 1818 sa Austria. Ang mga sumulat nito ay sina Joseph Moore, isang pari, at Franz Xaver Gruber, isa namang organista. Ayon sa kwento, noong December 24, 1818, 2 oras bago ang Misa de Gallo, nagpatugtog si Moore ng kanyang bagong kanta sa gitara. Nagustuhan naman ito ni Gruber, at nilapatan niya ito ng musika. Ang kanilang pagsasama, ay nagresulta sa isang kakaibang himig, at ito ay ang Silent Night. Ang kanta ay inawit para sa unang pagkakataon sa simbahan ng Saint Nicholas sa Oberndorf, Austria, noong parehong ring araw. Matapos ang unang pag-intriga sa Austria, ang kanta ay kumalat sa iba pang mga bansa, at madalas na isinasama sa mga selebrasyon ng Pasko. Binansig ang isang klasikong himig ang Silent Night, at sumasalamin sa payak at tahimik na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa pinakatanyag na mga awitin ng Pasko sa buong mundo, at isinasama sa maraming repertoryo ng mga kabataan, simbahan, at mga music hero. O Come All Ye Faithful. Ang kantang, O Come All Ye Faithful, ay matagal nang nabuo at hindi tiyak kung sino ang orihinal na nag-compose nito. Ang mga unang bersyon nito ay nagmula sa Latin na pamagat na, Adeste, Fideles, na kinakanta noong medieval na panahon. Kahit walang tiyak na impormasyon tungkol sa kompositor nito,
Ang pinaniniwalaan ng ilan ay maaaring mula sa Italia o maging sa Espanya. Isinulat ito bilang isang awit pandigma na ginagamit ng simbahang Katoliko noong mga dekada bago ito naging kanta ng Pasko. Sa paglipas ng panahon, inilipat ang Adeste, Fideles sa Ingles at ang mga English lyrics para dito ay isinulat ni Frederick O'Keely, isang Ingles na paring Katoliko noong 1841. Ginamit niya ang existing na Latin na melodya, at binigyan ito ng mga bagong salita bilang, O come, all ye faithful. Mula noon, ang kanta ay naging isang popular na awit ng kapurihan at pagsamba, sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan sa buong mundo. Ito ang isang halimbawa ng pagkakabuo ng isang kanta, na umiiral sa iba't ibang wika at kultura, na lumaganap at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Feliz Navidad. Ang kantang, Feliz Navidad, ay isinulat at binigyang buhay ni Jose Feliciano, isang Puerto Rican singer-songwriter, noong 1970. Ayon sa kanya, naisip niya ang kanta habang nasa studio, at nais niyang makagawa ng isang simpleng kanta ng Pasko, na magkakaroon ng pagkakaisa at pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Ang nasabing kanta, ay itinuturing bilang isang klasikong kanta ng Pasko, dahil sa kanyang kapanak-panabik na melodya, at simpleng lyrics. Ang kanyang unang hilig, ay tumutugma sa mga taong nagpapahayag ng Merry Christmas, kaya ginawa niya ang kanta sa Ingles at Espanyol, upang masakop ang lahat ng tao mula sa mundo. Nang unang inilabas ang kanta, ay hindi gaanong tinangkilik, ngunit nang magtagumpay ang kanta sa top 10 charts, nagpatuloy ito sa pagiging partikular, sa panahon ng Kapaskuhan. Sa kasalukuyan, ang Feliz Navidad ay patuloy na pumapagitna sa mga kanta ng Pasko, at nagdadala ng kasiyahan at pag-asa sa mga taong nagsisimba sa buong mundo, bawat taon.